Dating masamang tao si Brando. Nasuong niya ang pagiging magnanakaw at mamamatay tao dahil sa hirap ng buhay. Mag-isa niyang binubuhay ang kanyang lola. May sakit kasi ito at kailangang uminom ng gamot sa pang-araw-araw. Subalit sa kasamaang palad ay nahuli siya ng mga pulis habang naglalakad siya pauwi ng kanilang bahay. Most wanted na kasi si Brando ng mga panahong yun, kaya madali lamang siyang namukhaan ng mga otoridad. Nakulong siya at napiit sa bilangguan ng ilang taong pagkakabilanggo. Namatay ang kanyang lola na hindi man lamang niya ito nadadalaw. Dahil doon ay sinikap ni Brando ang magbagong buhay. Gaya ng mga laging sinasabi sa kanya ng kanyang lola noong nabubuhay pa ito, na ayusin na niya ang kanyang buhay. Habang umiiyak dahil sa pagluluksa sa pagkamatay ng matanda, ay nangako siyang hindi na babalik sa dati niyang masamang trabaho kapag nakalabas siya ng bilangguan. Pagsisikapan ko po, Lola, na to pa rin ang mga gusto ninyong mangyari sa aking buhay. Hindi ko na po babalikan ng pagnanakaw at pagpatay ng mga taong ipinapatumba sa akin bilang kapalit ng malaking halaga. Paglabas ko dito ay ibang Brando na po ako, Lola. Mahal na mahal ko po kayo. Pagkapunas ni Brando ng kanyang luha, ay humiga na siya sa kanyang pwesto sa loob ng selda. 8:00 na kasi ng gabi, kaya oras na ng pahinga. Mabilis na lumipas ang mga taon, hanggang sa napagbayaran na din ng lalaki sa bilangguan ang kanyang kasalanan. Nakalaya si Brando sa edad na 28. Tinutuo niya ang pangako sa kanyang lolang matagal nang namayapa. Pagkalabas niya sa bilangguan, ay dumiretso siya sa puntod ng matanda. Doon ay muli siyang humingi ng tawad. Pagkatapos niyang bumisita sa sementeryo, dumiretso na ito pauwi ng kanilang bahay. Kaso, iba na ang nagmamay-ari nito. Napag-alaman ni Brando na ibinenta ang lupa ng kanyang lola bago ito namatay. Gagamitin sana ng matanda na pangpiyansa sa kanya ang pera na pagbentahan, subalit hindi na natuloy dahil sa biglang sumumpong ang sakit nito na sanhi ng kanyang naging kamatayan. Kaya ang perang napagbentahan ng lupa ay nagamit na lamang sa burol at pagpapalibing sa matanda. Walang nagawa si Brando kung hindi ang umalis. Naghanap na lamang siya ng maupahang bahay na matutuluyan. Mabuti na lamang at bago magdilim ay nakahanap siya. Maliit pero eksakto lang para sa kanya dahil nag-iisa naman siyang titira at abot kaya pa ang presyo. Nang maayos niya ang mga gamit ay naghanap siya ng karinderya para bumili ng pagkain. Sakto namang mayroon siyang nakita na malapit sa kanyang tinutuluyan. Isang order nga po ng sinigang na baboy at 2 kanin. Samahan niyo na rin po ng kalamansi at sili at isang soft drinks po. Agad naman siyang pinagbilhan. Inihaing mabilis sa kanyang harapan sa may lamesa ang kanyang mga inorder ng isang serbidora. Pagkatapos niyang kumain at magbayad ay umuwi na ito para makapagpahinga. Naninibago pa siya ng mga oras na yon dahil hindi na puro pader at rehas ang kanyang nakikita. Kinabukasan ay maagang gumayak ang lalaki. Uumpisahan na niyang baguhin ang takbo ng kanyang buhay sa pamamagitan ng paghahanap ng disenteng trabaho. Maski ano ay kaya niyang pasukin, basta marangal.
Natanggap naman siya bilang isang construction worker. Helper ang kanyang unang naging trabaho, pero habang tumatagal ay natuto siyang maging mason at karpintero. "Hoy! Ikaw! Anong pangalan mo?" Maangas na saad ng isang maskuladong lalaki kay Brando na abala sa pagmemeryenda. Break time kasi ng mga oras na yon. "Brando, kaibigan, halika, magmeryenda tayo." Malumanay namang sagot ng lalaki. "Huwag mo akong tawagin kaibigan dahil hindi kita kilala. May pera ka ba dyan?" Mayroon. Bakit? Uutang ka ba?" "Uutang? Sira ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Ako si Boying, ang siga rito. Hihingi ako, hindi uutang, bobo." Ganun ba? Sige, etong pera." Pagkaabot ni Brando ng 50 ay sinapak siya ni Brando. Nasa edad na 30 na ito base sa kanyang itsura. Dumugo ang ilong ng lalaki dahil sa pagkakasuntok. Mabuti na lamang at naisip niya ang pangako sa kanyang lola, kaya hindi siya pumalag. "Duwag pala eh. Akala ko papalag. Lampa pala." Napailing na lamang si Brando sa kanyang mga narinig. Pagkapunas niya sa dugo ang ilong, ay nagpatuloy na lamang siya sa pagmemeryenda. Sa mga lumipas pang mga araw, ay patuloy pa rin kinokotongan at inaangasan ni Boying si Brando. Hindi pa rin lumalaban ng lalaki. Pinabayaan na lamang niya si Brando sa pinagagawa sa kanya. Madalas namang udyukan ng kanilang mga kasamahan. Napalagan na ang maangas na lalaki ni Brando. Subalit tumanggi lamang ito. "Gaya ng pinangako ko kay Lola, ay iiwasan ko na makipag-away. Nagbabagong buhay na ako, kaya sisikapin kong hindi na masasangkot pa sa kahit na anong gulo." "Naku, kung ganyan ka ng ganyan, pagtatawanan ka lang ni Boying habang binubugbog at kinukuhanan ka ng pera. Hindi masama lumaban, pre. Itayo mo naman ang pagkalalaki mo. Tinatawag ka ng bakla, oh." "Ay, Andy nga pala." "Hanggat kaya ko, iiwas ako. Salamat, pre, ha. Ako naman si Brando." "Kung maisipan mo nang lumaban, nandito lamang ako. Kami ng aking mga tropa. Hindi ka namin pababayaan, pre." Tumango lamang si Brando, saka bumalik sa pagtatrabaho. Pinukulan naman siya ng masamang tingin ni Boying. Nang sumunod na araw, ay mas grabing pambabara na ang natatanggap ng lalaki sa maskuladong katrabaho. Hindi na rin nakapagpigil si Brando ng araw na yon. Nagawa na niyang sagutin si Boying na mas lalo nitong ikinagalit. "Aba, lalaban ka na, ha? Kaya mo na ako?" Kasabay ng paghawak sa kwelyo ng damit ni Brando, ay iniambanan nito ang kanyang kabao. "Araw-araw mo na lang akong pinagtitripan, Boying, ah. Wala naman akong alam na kasalanan sa iyo, ah. Para ganituhin mo ako. Nakakasawa na." Pinalis ng lalaki ang kamay ni Boying. Agad namang iwinasiwas ni Boying ang kanyang kamao. Tila nagdilim naman ang paningin ni Brando. Walang kahirap-hirap niyang sinangga ang suntok sa kanya. Pagkatapos ay binugbog niya si Boying ng walang kahirap-hirap. Natulala ang mga kasamahan ng bugbog saradong lalaki, kaya nagsipag-atrasan ng mga ito. Nakita naman ni Andy ang ginawa ni Brando. Natuwa siya para sa kaibigan, pero hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ng lalaki. "Brando, wag!"
Wala nang nagawa ang pagsigaw na yon ni Andy nang itarak ni Brando ang piko sa puso ni Boying. Ah! Huling sigaw nito bago tuluyang nagpantay ang mga paa. Nang mahimasmasan ay nagulat si Brando sa kanyang ginawa. Agad niyang binitawan ang pikong hawak-hawak. Pagkatapos ay kumaripas siya ng takbo palabas ng construction site. Pinangilagan naman siya ng lahat maliban kay Andy na humabol sa kanya. Naabutan niya ang kaibigan sa inuupahang bahay nito na nag-iimpake ng mga damit. Balak niyang takasan ang krimen na nagawa. Hindi naman siya pinigilan ni Andy, bagkus binigyan pa niya ng pera ang kaibigan para may magamit sa pagtakas. Sa ngayon pre, ito lamang muna may tutulong ko sa iyo ngayon ha. Teka, kunin mo pala ito. Address yan ng aking kinlakang probinsya sa Capiz. Doon ka muna magtago. Ipakita mo lamang ang sobre at sulat na yan sa madadatnan mo doon at siguradong agad ka nilang patutuloyin. Salamat pre. Hayaan mo. Tatanimin ko itong malaking utang na loob. Hindi ko naman gusto ng aking ginawa eh. Kaso, nagdilim ang paningin ko. Sus, wala yun. Basta, huwag mong wawalain yung address at sulat ha. Pre, kung ano man ang mapansin mo o maramdaman, ipagkibit balikat mo na lang at huwag ka nang makialam kung sakali. Susunod din ako kagad doon para magabayan kita. Naguluhan si Brando sa kung anumang gustong ipabatid sa kanya ni Andy. Pero ipinagkibit balikat na lamang niya yon saka nagpatuloy sa pag-iimpake. Inihatid siya ni Andy sa terminal ng bus papuntang Capiz. Natapos lamang ang kanilang usapan nang mag-umpisang bumiyahe ang sasakyan. Halos 12 oras din ang biniyahe ng sasakyan bago makarating ng Capiz. Pagbaba ni Brando ay kailangan pa niyang sumakay ng tricycle para makarating sa address ng baryo ng kaibigan. Halos lahat ay ayaw siyang ihatid sa baryong kanyang tinutukoy. Para bang takot ang mga driver na magawi roon. Ano kayang problema ng mga taong ito? Babayad naman ako ah. Bakit ba ayaw nila ako ihatid? Malaking katanungan sa isipan ng lalaki. Maya-maya pa'y may kusang lumapit sa kanyang kinatatayuan. Tinanong kung saan siya pupunta. Sinabi naman ni Brando ang lugar na kanyang patutunguhan. Nagulat siya nang alokin siya ng may-ari ng magarang sasakyan na makisabay na lamang sa kanila. Maganda at mukhang mabait ang babae. Kaso nga lang ay maputla ang mukha nito. Mahaba ang buhok at balingkinitan ng katawan. Dayo ka ba rito? Ah, oo nga pala. Ako si Andrea Rivera. 25 anyos, dalaga at walang manliligaw. Pagpapakilala ng babae kay Brando. Ako naman si Brando. Dalaga din ako at walang manliligaw. Natawa naman si Andrea sa inasal ng lalaki. Baka ibig mo sabihin ni binata, di ka naman siguro bading no? Nagpatuloy sa pagtawa ang dalaga. Ha? Ay, oo nga pala. Naku Diyos ko Brando, nakakahiya ka. Napabulong na lamang ang lalaki sa sarili habang namumula ang pisngi dahil sa pagkapahiya. Ilang minutong kwentuhan lamang at nakarating na sila sa tapat ng address na ipinakita ni Brando sa driver. Ilang beses muna itong nagpasalamat kay Andrea at sa driver nito bago siya tuluyang bumaba ng kotse. Hindi naman gaanong kalakihan ang bahay na kanyang pupuntahan, pero halatang alaga ang paligid nito. Napakalinis ng bakuran
at halatang maayos ang mga halaman. Pati ang mga muebles ng bahay ay pawang malilinis. "Tao po! Tao po!" Makilang ulit munang kumatok at sumigaw si Brando bago siya pinagbuksan ng isang lalaking may katandaan na. "Sino ka?" Mataas ang boses ng matandang lalaki. Nagulat naman si Brando pero hindi niya yon ipinahalata. Pinapunta po ako dito ni Andy. Sa katunayan nandito po ang ipinabibigay niyang sulat at heto din po ang address." Pahablot na inabot ng matandang lalaki ang sobre. Kaagad din niya yung binuksan. "Ay, just king bata ka, Andy. Anong ginagawa mo? O ikaw, ano pang hinihintay mo? Pasko? Pumasok ka na sa loob kung gusto mo pang sikatan ng araw." Tila binuhusan ng malamig na tubig si Brando sa mga narinig. Pagkadampot niya sa nilapag na bag sa sahig, ay pumasok na siya sa loob ng bahay. Napalingon pa siya ng bahagya sa labas, pero agad din siyang pinagsarahan ng pinto ng matanda. "Ako si Badong. Ang tawag sa akin ni Senyorito Andy, Tata Badong. Gaya ng sabi sa inyo ni Senyorito, ay makinig ka sa lahat ng aking sasabihin at huwag kang makialam sa iyong mga maririnig at makikita kung mahal mo pa ang buhay mo. Para din sa iyong kaligtasan ng lahat ng ito. Maliwanag." Napapatango na lamang si Brando dahil wala naman siyang alam na may sagot. Nagpatuloy si Tata Badong sa paglalahad ng kanyang mga gagawin at hindi gagawin. Halimbawa na lamang nang bawal siyang magbukas ng bintana mapaumaga man o gabi. Ang weird Anong klaseng baryo kaya ito? Baka nga uso siguro nakawan o akyatan ng bahay dito. Makatulog na nga. Dala ng labis na kapaguran sa biyahe ay agad na nakatulog ang lalaki. Pagsapit ng bagong umaga ay nagising si Brando dahil sa mga ingay ng nag-uusapang tao sa labas ng bahay. Sumilip siya sa bintana. Nakita niya ang 3 babaeng nag-uusap pero hindi niya marinig ang mga ito kaya binuksan niya ng kaunti ang bintana. Ang tanging naabutan na lamang ng kanyang pandinig ay isang aswang at may nabiktima. Pagkatapos ay naputol na yon dahil sa malakas na bulyaw niyang narinig na nagmumula kay Tata Badong. "Ay, matigas din talaga ang ulo mo, no? Unang araw mo pa lamang dito, sumusuway ka na sa mga pinagbabawal na gawin. Di na ako magtataka na isang gabi, bigla ka na lamang mawawala dahil sa hindi mo pagsunod sa aking mga bilin." Pasensya na po, Tata Badong. Hindi na po mauulit." "Sige na, sumunod ka na sa kusina para makapag-almusal." Biglang lumukot ang aura ng matanda. Ramdam ni Brando na may malaki itong pinagdaraanan. Pagdating niya sa kusina ay nakahanda na ang mga pagkain. Para siyang espesyal na bisita kung tratuhin ng matanda. Mawalang galang na po, Tata Badong. Pero pagkatapos po ba natin kumain pwede akong lumabas para maglakad-lakad?" Hindi siya sinagot kaagad ng matanda. Bagkus, tinitigan lamang siya ng tahimik. "Pagkatapos kong maghugas ng mga pinagkainan natin, lalabas muna ako at pagbalik ko'y malalaman mo ang kasagutan. Sige na, kumain ka na." Hindi na muling nagtanong pa si Brando. Inumpisan na lamang niyang kargahan ang plato ng kanin at ulam. Pagkatapos kumain ay dumiretso sa sofa si Brando. Doon na niya hinintay si Tata Badong para sa kasagutan nito. Pagpasok ng matanda sa bahay ay bahagya itong tumango.
Tanda na pwede na siyang lumabas, pero pinayuhan siyang huwag masyadong magpapakalayo at huwag magpapagabi sa daan. Huwag ding makipag-usap ng basta-basta sa mga hindi kakilala. Tumangong muli ang lalaki bago siya lumabas ng bahay. Nahihiwagaan talaga ako sa mga pinagsasabi ng matandang yun. Tinatawag pa niyang senyorito si Andy. Construction lang din naman ang trabaho nun kagaya ko . Nagpatuloy sa paglalakad si Brando habang nag-iisip hanggang sa makita niya si Andrea na tila kinakaladkad ng mga lalaki. Patakbo niyang pinuntahan ng mga ito. Saka niya isa-isang binugbog ang mga kalalakihan bago umalis ang mga yon at tuluyang tumakbo ay nag-iwan pa sila ng pagbabanta. Naku, salamat ha. Pero hindi mo na sana dapat ginawa yung Brando. Inilagay mo lamang sa alanganin ng iyong buhay . Halata sa boses ng dalaga ang pag-aalala. Alangan namang pabayaan kita bastusin ng mga yon. Ano ka ba? Hindi maatim ng konsensya ko yun, no? Pero sa ginawa mo, pre, ikaw naman ang mapapahamak. Ikaw talaga, kahit saan. Nang makita ni Andrea si Andy, ay kaagad itong umalis ng walang paalam. Nalabuan naman si Brando sa inasta ng dalaga. Susundan na sana niya ito, pero pinigilan siya ni Andy. Inakay siya pabalik sa kanilang bahay. Teka pala, bakit sumunod ka rin kaagad? Gaya ng sabi ko, susunod din ako kaagad, no? Walang niya ka. Kung ganito lang din pala di sana nagsabay na lamang tayo. Gusto mo makulong? Kung magtakatakal ka dun, tiyak na mauhuli ka ng mga polis dahil sa pagpatay mo kay Boying. Nagpaiwan mo na ako para makasigurong walang makasunod sa'yo rito. Ganun ba, pre? Bakit ganun ang inasta ka rin ni Andrea? Kaninang nakita ka? Ex mo siguro yun, no? At pinaasa, no? Isa pa, bakit senyorito ang tawag sa'yo ni Tata Badong? Tara sa bahay. Malalaman mo ang lahat ng kasagutan sa mga tanong mo. Pero seryoso malaking gulo itong pinasok mo, pre. Nakialam ka pa kasi. Pagpasok nila ng bahay, kaagad na sinabi ni Andy ang buong katotohanang bumabalot sa kanilang baryo. Sinabi nito na ang mga nakalaban niya ay mga aswang. Sila yung mga klase ng mga aswang na mahina sa umaga pero napakalakas pagsapit ng gabi dahil sa dilim ng kapaligiran sila kumukuha ng karagdagang lakas. Ipinagtapat din ni Andy na isang aswang si Andrea, pero sila ang mga aswang na piniling magbagong buhay. Inilabas naman ni Tata Badong ang iba't ibang klase ng mga armas na pwedeng panlaban sa mga aswang. Nandoon ang isang pana, latigo, baril at iba pa. Pero nakaagaw ng pansin kay Brando ay ang isang kahon. Binuksan niya yun at doon niya nakita ang isang kulay gintong baril na may mga krus na disenyo. Nakatatak din doon ang salitang kriminal. Pre, subukan mo ang hawakan ng baril na yan. Kung tama ba ang kutob ko na ikaw ang kriminal na hinahanap ko. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Anong kriminal? Pinaimbestiga ko na ang background mo, pre. Alam kong dati kang magnanakaw at mamamatay tao. Nagbago ka simula nang lumabas ka sa kulungan. Nakita ko naman ang sinseridad mo na magbago at magpakabuti dahil nagawa mong hindi patulan ng ilang buwan si Boying hanggang sa napuno ka lang. Anong kinalaman ng pagiging dati kong kriminal sa paghawak ng baril na ito? Pag-aari yan ng anak kong namatay sa kamay ng mga aswang. Dati din siyang kriminal na nagbagong buhay. Nagkaroon siya ng kaibigang antingero at dahil sa nalaman nitong
pagsakop ng mga aswang dito sa aming baryo ay ibinigay sa kanya ang gintong baril na yan. Mabisayang pantugis sa mga aswang na kahit saan mo tamaan ay kaagad na mamamatay. Nakita ko sa iyong pagkatao ang katauhan ng anak ni Tata Badong, pre. Iligtas mo sana ang aming baryo sa kamay ng mga aswang. Tanging ang baril lamang na yan ang makakapatay sa pinuno nilang si Aswang. Hindi pa rin makapaniwala si Brando sa mga nalalaman, pero hindi tumigil sina Tata Badong at Andy sa pagpapaliwanag. Naudlot lamang ang kanilang usapan nang marinig nila ang sunod-sunod na mga katok sa pintuan. Pagbukasyon ni Tata Badong ay iniluwa nito ang dalagang si Andrea. Umahangos itong pumasok sa loob ng bahay. Sinabi niyang nasa panganib ang buhay ni Brando. Nalaman kasi niya mula sa mga kakilala niyang mga aswang na nakapagsumbong na ang mga lalaking na engkwentro nila kanina sa pinuno nilang si Aswang. Dagdag pa ng dalaga na mamayang gabi ay lulusob sila dito at sapilitang kukunin si Brando para ialay sa kinikilala nilang Panginoon na si Satanas. Habang may panahon pa, tumakas ka na, Brando. Maawa ka sa sarili mo. Halos umiyak na ang dalaga sa pagtaboy kay Brando. Pero nagmatigas ang lalaki. Sinabi niyang hindi siya aalis. Muli niyang pinasadahan ng tingin ang gintong baril. Sa kanyang isipan ay taimtim siyang nanalangin. Maski biglaan ng lahat, ay kailangan niyang paniwalain ang sarili sa mga nangyayari. Pagkatapos niyang magdasal, ay napakrus pa siya bago niya sinubukang damputin ang gintong sandata. Habang lumalapit ang kanyang kamay sa baril, ay sinasabi naman ni Tata Badong na malalaman lamang na siya ang bagong tagapangalaga ng sagradong sandatang yun kung hindi siya mapapaso. Nang malapit na itong mahawakan ni Brando, ay ipinikit niya ang mga mata saka napakagat sa labi. Humanga ang tatlo nang maiangat yon ni Brando. Natuwa naman ang lalaki sa naging resulta ng lahat. Yun oh! Hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo, tol. Salamat kay Boying nakita kita. Brandong kriminal. Astig naman ang tawag mo sa akin, pre. Pero ayos ha. Brandong kriminal na siyang uubos sa mga aswang. May ideya ako. Paano kung habang may araw pa lusubin na natin sila? Mahina ka mo sila kapag maliwanag pa, hindi ba? Nagkatinginan ang lahat. Tama ang sinabi ni Brando sa kanila. Kaya naman, kanya-kanya silang dampot ng mga armas maliban kay Andrea. Napagpasyahan kasi nilang hindi na ito sumama at umuwi na lamang siya sa kanilang mansyon upang hindi mapahamak. Hindi naman nangulit ang dalagang aswang. Pumayag naman ito sa kagustuhan ng magkakasamang lalaki. Paglabas nila ng bahay, ay lumihis na ng direksyon si Andrea para umuwi na. Buo naman ang determinasyon ng tatlo na mga sandaling yun na labanan ang mga aswang na mapanakop. Madali lamang nilang makilala ang mga ito dahil sa mapupulang mga mata at baligtad ang kanilang refleksyon dito. Sinisiguro nilang sapol sa ulo at wala ng buhay ang lahat nang madaanan nilang mga aswang bago nila iwanan ang mga ito. Dahil sa ginawa nilang yun ay umilap ang mga aswang. Nahirapan tuloy silang hagilapin ang mga ito. Kaya naman nagpasya na lamang silang bumalik sa bahay. Mukhang napasama pa yata ang mungkahi mo Brando. Sa palagay ko pre, hindi. Mukhang nakabuti pa nga Paano mo naman nasabing
nakabuti ang ginawa natin, aber. Sa obserbasyon ni Brando ay malayong malayo na ang ikinikilos ng matanda kumpara sa una nilang pagkikita. Naging malumanay na kasi ang pakikipag-usap nito at hindi na pabulyaw kung magsalita. Sigurado akong alam na ng pinuno nilang si Aswang ang ginawa natin pagtugis sa kanilang ibang mga kasama. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagdadalawang isip na sugurin tayo dahil alam na nilang kaya natin silang labanan ng sabayan. Isa pa, sa ginawa nating ito ay naipahiwatig natin na hindi tayo takot sa kanila at handang makipagpatayan. Mas lalong namangha sina Andy at Tatay Badong sa prinsipyo ni Brando. Hindi nila inaasahang ganito pala ito katapang. Para silang nagkaroon ng sandigan ng mga sandaling yun at pag-asang makakaahon ang kanilang baryo at mawawakasan na rin ang takot sa bawat puso ng mga tao doon na idinulot ng mga aswang. Wala silang magagawa kung hindi ang hintayin ang pagsapit ng gabi. Nagluto muna si Tata Badong ng kanilang kakainin. Mataas pa ang sikat ng araw pero nakasarado na ang lahat ng kabahayan dahil sa ginawa ng tatlo. Nabalitaan na rin ng mga ito ang binabalak ng mga aswang kasama ng kanilang pinuno ang paglusob sa bahay ni na Andy mamayang gabi. Kaya ang iba ay lumikas sa karatig baryo dahil sa takot. Pagkatapos ng tatlo na pagsaluhan ang pagkaing iniluto ng matanda, ay muli silang nagplano ng mga gagawin. Nagpabuhos sila ng mga asin at nagsabit ng mga bawang sa bintana at pintuan. Pati sa sahig ay nagkalat din sila ng mga asin. Pagkatapos ay nagdikdik si Brando ng maraming bawang. Sa kanya inilagay yon sa pinakuluan niyang tubig. Anong gagawin mo dyan, pre? Katatapos lang natin kumain pero mukhang mag-aadobo ka pa yata. Sira ulo, ilalagay ko ito sa batya at dito niyo ilublob ang inyong mga bala. Nakuha mo bang gusto kong mangyari, Andy? Hanga talaga ako sa takbo ng pag-iisip mo, Brando. Wala kang ipinagkaiba sa aking anak. Madiskarte at matalino. Tama ngang ikaw ang bagong tagapangalaga ng gintong baril. Salamat po, Tata Badong. Pero kung saka na po ninyo ako hangaan kapag nanalo na tayo sa laban. Sa ngayon wag na muna tayong magsaya kasi wala pang kasiguruhan ng lahat. Magkagayon pa man, wag pa rin tayong makakalimot na manalangin sa Diyos dahil mas siya ngayon ang makakatulong sa atin mamayang gabi. Ibang kriminal ka talaga, pre! Ang lupit! Inakbayan ni Brando si Andy. Sa kanya kinusot ang buhok. Ipinagtapat naman ni Andy na hindi talaga ito mahirap. Nagpanggap lamang siya para makahanap ng isang taong magliligtas sa kanilang lugar laban sa mga aswang. Naiintindihan naman yon ni Brando. Pinagdikit pa nila ang kanilang mga kamao, tanda ng kanilang pagkakasundo. Dumating na ang kanilang pinakahihintay. Madilim na ang paligid. Nabasag lamang ang nakakabinging katahimikan nang marinig nila ang napakaraming yabag na papalapit sa bahay. Sumenyas si Brando kay Andy at Tata Badong na huwag gumawa ng ingay. Pinatay din nila ang mga ilaw. Nakakatakot ang boses na pinakawalan ng pinuno ng mga aswang dahil nakapagbago na kaagad ito ng anyo. Hinahamon niya ang tatlo na lumabas at makipaglaban sa kanila. Sinabi pa ni Aswang na kapag hindi sila humarap ay mapipilitan silang gibain ang bahay. Pero ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin siyang natanggap na tugon mula kina Brando
Kaya naman inutusan na niya ang mga tauhan na wasakin ang mga bintana at pintuan ng bahay. Hindi nagkamali si Aswang sa iniisip. Napaghandaan na talaga sila ng mga ito, pero hindi yun sapat para umatras sila sa laban. Mas lalo siyang naging agresibo. Hindi pa rin siya nagdadalawang isip na pasugurin ang kanyang mga kalahi, maski nasusunog na ang nagtatangkang pumasok dahil sa mga nagkalat na bawang at asin sa loob ng bahay. Kada nasusunog na aswang ay siya namang pagkatunaw ng mga asin at bawang hanggang sa wala nang natira pa. Yun ang pinakahihintay na sandali ni Aswang. "Aswang! Ako ang tatapos sa iyong kasamaan! Hindi ako takot sa iyo!" Sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawalan ni Brando, pero naiilagan yun ni Aswang. Lumabas na rin sina Tata Badong at Andy sa pinagtataguan at gamit ang baril na naibabad sa tubig na may bawang ay walang habas nilang pinuntirya ang mga umaataking aswang. Nagtalikuran silang tatlo habang lumalaban. Hindi sila nagpabaya dahil maaaring sa isang pagkakamali nila ay pwede nilang ikapahamak. Makaraan ang ilang minutong labanan ay bumagsak si Andy at Tata Badong sa sahig dahil sa matinding pagod at mga natamong kalmot sa katawan. Samantalang si Brando ay nanatiling nakatayo dahil sanay na siya sa ganong bakbakan bago pa siya nagbagong buhay. Nagpalitan muna sila ng mga salita ni Aswang bago nila itinuloy ang laban. Mabilis pa ring naiiwasan ng aswang ang mga bala ng gintong baril ni Brandong kriminal. May mga pagkakataong nalalapitan niya si Brando para kagatin at kalmutin, subalit naiilagan din siya ng lalaki. Nahihirapan silang pareho na lupigin ang isa't isa. Ngunit sa kasamaang palad ay sinuwerteng napatid ni Aswang ang kamay ni Brando dahilan para mabitawan ang hawak na baril. Nagbuno sila sa sahig, nagpagulong-gulong hanggang sa maisipan ni Brando ang isang bagay. Bago pa niya maisagawa ang pinaplano ay matagumpay siyang nasakmal ni Aswang sa kaliwang balikat. Agad na sumirit ang sariwang dugo ng lalaki, pero hindi niya yun ininda hanggang sa malapitan niya ang batyang may laman ng tubig na may bawang ay agad niya itong ibinuhos sa kanilang dalawa. Naglulupasay sa sahig habang napapaso ang buong balat ni Aswang nang magawa yun ng lalaki. Tumayo itong hawak-hawak ang sugat sa balikat, sa kanya dinampot ang gintong baril. "Paano ba yan, Aswang? Tatapusin ko ng iyong kasamaan ngayong gabi. Ako ang panalo sa ating laban." Pagkatapos sabihin ng katagang yun ni Brando, ay binista niya ng bala ang katawan ni Aswang hanggang sa ito'y balagutan ng hininga. "Tapos na!" Bumagsak na din sa sahig ang lalaki dahil sa matinding pagod. Naramdaman na rin niya kasi ang kirot ng kanyang mga sugat. Kinabukasan, nang magising si Brando ay pinasalamatan siya ng lahat ng taga-baryo. Itinuring siyang isang bayani ng mga taga roon. Simula noon ay doon na siya tumira sa bahay ni na Andy kasama si Tatay Badong. Hindi na niya iniwan pa ang baryong yun. Hindi na rin niya muli pang nakita si Andrea. Nabalitaan na lamang niyang lumikas na ang mga ito sa ibang lugar kasama ng kanyang pamilya. Siya na ang nagmistulang protektor ng mga mamamayan laban sa mga nagtatangkang sumakop at malakit sa kanilang mga aswang. "Salamat talaga, Brandong kriminal, sa pagligtas mo sa aming lahat.
Utang namin sa iyo pre ang aming buhay. Salamat din Brando. At binuhay mong muli ang aking anak sa iyong katauhan. Ipinagmamalaki kita. Salamat din sa inyo Andy. Tata Badong, ngayon ay nagkaroon na ng kabuluhan ang aking pagbabago. Nabigyan ko na ng kabayaran ang mga masasama kong ginawa noong masama pa ako. Hayaan ninyo, hinding-hindi ko kayo tatalikuran. Kasama nyo na ako lagi na lalaban sa mga kampon ng kasamaan. Nagpalakpakan ang lahat ng mga mamamayan kasabay ng pagsigaw nila sa pangalang ibinansag sa kanilang tagapagligtas na si Brandong Kriminal. Wakas.